tayo ng 500. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong Huwadcom at Senate investigation. Unti-unti po na nagkakaroon po ng tingin ko ito po yung magiging dahilan para ibasura ng mamamayan yung 12 ni BBM, no? Wala tayong ibang topic, yan lang. Susuriin lang natin ano yung mga nangyayari diyan, tsaka ano yung nakikita nating lumalabas, no? Yung mga investigasyon, hindi po pinapakita niyan na masama ang mga Duterte. In fact, kabaliktaran. Ipinapakita po ng mga investigasyon nila na tanging yung Duterte administration lamang ang mayroon pong tunay na programa laban sa droga. Na yung programa po laban sa droga ay maayos, may plano, at hindi po basta yung gustong palabasin ng kung sino man na kill lang, no? May direksyon. Kaugnay niyan, nakikita rin kung gaano ka-inutil pagdating sa droga ang kasalukuyang naupong gobyerno. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, etong Quadcom habang nagtatagal, nakikita po natin, no? Sa kagustuhan po nila na masiraan ang dating Pangulong Duterte, kasabay ng paninira nila, no? Doon naman sa mga ibang hearing sa ating Vice President na kasalukuyan, Sara Duterte, para po magbigay daan sa pamumuno sa Pilipinas ng kanilang leader, walang iba kundi si Martin Romualdez, ay lalo pong napapahamak, no? Lalo pong bababa ang respeto ng mga tao. Lalo na yan, no? Kitang-kita na po ng tao eh. Direkta na po. Ang pinagtatanggol na nila, no? Ang inaakusan na ngayon sa mga Duterte, yung pagkamatay ng mga drug lords. Kaya makikita nyo na po yung valuing ng mga tao na to. No? Yung kamatayan na po ng mga drug lords. So tapos na po tayo ron sa mga sinasabi nito mga dilawan, kakamping at mga makabayan black noon na mga nakatsinelas lang, no? Na mga ang kagandahan nito, kapwa nila congressman, hindi na po nakatiis. Hindi na po nakatiis na magsabi na maganda ang naging resulta. Ito po ay between sa ang laban po rito sa nagaganap po ngayon sa Quadcom. Ito po ay labanan sa pamamagitan ng propaganda ng mga congressman versus katotohanan na naramdaman ng mga tao pagdating sa war on drugs. At saka sa lahat na po, no? Sa lahat po, kitang-kita po natin yung diferensya, no? Yung dating pangulo, marirealize natin lahat pala ng ginagawa. Kasi sa totoo lang, bumilib lang tayo, biglang merong build na. Biglang nagtatayuan na ng mga skyway, nagtatayuan na ng malalaking tulay. May mga hinuhukay na sa ilalim ng mga subway, no? Sa panahon lang po ni Tatay Digong yan, sabay-sabay, malalaking proyekto. Ito po, magtatatlong taon na sa kasawiang palad. Ang tanging proyekto pong pagmamalaki, yung itinuloy niya lang. Yung mga hindi niya lang pinigilan. Wala pa pong sarili. No, wala pa pong sarili. Okay. Makikita rin po natin yung wala pong pabago-bago o yung mga politiko natin, depende kung sino namumuno, doon sila kumakampi. Yan. Halimbawa, yung kay Barbers, puring-puri yung war on drugs. Ang ganda nga po, no? Ang ganda po nung sinabi, pinagtapat po yung sinabi ni Richard Gomez
ng war on drugs ay tagumpay. At yung sinasabi, yung tinanong si Pangulong Marcos na sinasabi, kumusta naman po yung mga ano ngayon, yung mga drug lords ngayon? Tumawa pa eh. Yung usual na sagot bago pag mahirap pong sagutin, yung usual na tumawa pa eh. Gawin nilang gusto nilang gawin. We will catch up with them. Pero tawa lang ng tawa. Ano po ibig sabihin nun? Wala talagang plano, no? Wala talagang plano tong gobyerno na to. Basta sinabi niya lang kasi ganito eh. Pinasama nila uli. Pinasasama uli nila pilit yung war on drugs na patay, kill, kill, kill. Kaya, kukontrahin lang nila. Ang war on drugs natin ngayon ay bloodless. 'Di ba? Maganda pong pakinggan. Bloodless, pwede naman pala. Pwede raw pala. Sabi raw, pwede yung bloodless. Ano sabi ni Richard Gomez? Paano yung bloodless? Walang nakakapaglarawan eh. 'Di ba? Pero this time, yung isang mayor sa Ormoc City na nagsabi ng Ormoc bago ang war on drugs ay pugad. Hindi lang po pugad. Ito po ay matatawag na drug, anong tawag doon? Number 1 sa drugs dito sa hindi may termino eh. Nakalimutan, sinabi ko kanina eh. Nasa pamagat pala yan ng ating isang vlog. Drug capital, no? From drug capital sa Region 8 to safest city dahil sa war on drugs. No? Yung sinabi ni Richard Gomez na hindi mo naman pwedeng pakiusapan yung mga drug lord. Merong mga baril yan. Makikipagpatayan yan. Yun po yung tila nakakalimutan ng mga to. Yun po yung basta sabihin lang, bloodless tayo. Sure, sabihin ba ng mga drug lords, ay bloodless po ba ngayon? Paano po yan? Susuko na po kami. Tignan niyo po. Bloodless tayo ngayon. Bloodless war on drugs. Meron na po ba nahuli na drug lord? Kasi yung supposedly, pag sinabing bloodless, hindi lang po yung walang mamamatay. Kung hindi, magpapatuloy yung war on drugs, pero bloodless lang. Paano po yan sa actual? Ilan na po ang nahuli na drug lord na kusang nagpahuli? Kasi yung sinasabi niyong madugong war on drugs, lumalabas po sa Quadcom. Ang dami pala na napatay na drug lord. Kaya it's between sa perception ng mga congressman na masama. Hindi po dapat yung biggest hole. Ano po silbi niyan? Droga lang nahuli? Eto kasi sabi ni Tatay Digong, if you destroy my country, I will kill you. Di ba? If you will destroy yung future of our country, I will kill you. Sabi ni Tatay Digong. Ilan po ang napatay na drug lord? From the count dito po sa sa Quadcom ngayon, natutuklasan natin. Before, hindi ko po kilala na may 3 drug lord na napatay. Hindi ko po kilala. Hindi ko po natin alam. Kilala natin yung tatay ni Kerwin. Sila Mabilog, naririnig na natin yan na nagtatago. Pero yung iba pang drug lord na napatay, nagtataka nga talaga ako yung expose nila. Akala nila, pinapatay yung drug lord, magalit tayo. Magagalit po sa tingin niyo yung Pilipino. Yung pangkaraniwang Pilipino na may naging kamag-anak na addict, sa totoo lang po, no, sa mga, siguro walang mga kamag-anak na addict yung mga
congressman natin. Pero napakahirap po pag may isa sa pamilya nyo yung addict. Nasisira po talaga yung pamilya, yung buhay ng pamilya. Masisira po, madadamay po yung mga hindi addict. Kasi sa practical na lang, magkakaroon ng kalaban yan, kaaway. Pagkaaway yung kung ano man, kapatid mo man o tatay mo man, damay ka tsak eh. Di ba? Kamag-anak ka eh. Magkakaroon ng krimen yan. Pag ubos na sa inyo, yung mga pwedeng ibenta, ano pa ibebenta niyan? Kaya nga, tama si Abalos. 7 sa 10 krimen ang ugat droga. Ngayon, sabi ni Abalos, ngayon, 7 sa 10 krimen, ugat droga ngayon. Inulit pa 3 beses yung ngayon. Sabi naman ni Boss Toyo, bumalik na po ang droga. Hindi, noon pa yan. Lalabanan mo ang droga noon, ngayon ka tumatakbo, tukmul talaga eh. Yan po yung sinasabi nating walang direksyon. Masasarap pakinggan eh. Di ba? Mali, noon pa yan. Ganyan po yung uri ng ating gobyerno. Panay tokis. Bloodless war on drugs. Bloodless? Ilan po nahuling drug lord sa bloodless? Yung, may war on drugs po ba, bloodless? Naku, kinabahan po ako, kaya poporma. Nakita ko. Naku, kinabahan po ako. Delikado po kami. Bloodless pala ngayon. Susuko na po ako. Ilan na po yung drug lord na napakulong? Kasi natitiyak ko sa inyo. Yung sinabi ni Tatay Digong, I will kill you. If you destroy my country, I will kill you. If you destroy the future of our country, I will kill you. Marami pong napatay na drug lord si Tatay Digong. Hindi pala. Bura-bura. Marami pong napatay na drug lord sa war on drugs ni Tatay Digong. Di ba? Yun yung pagkakaiba eh. Parehong programa yan. Pero yung isa may result. At ang resulta po nun, naging payapa sa mga komunidad natin. Alam nyo, nagkakaunawaan tayo kasi pare-pareho tayo mahirap eh. Sa mayayaman ko yung komunidad, wala namang epekto talaga eh. Dahil pagbaba nila ng kondo nila, is either nakakotse sila or kaya tatawag ng Grab taxi. Paano mo madadaanan yung mga nakatambay na mga addiksyonis na nangungursunada? Gated yung lugar mo. Gated community kayo na bawal yung mga mukha pa lang ng mga pinalalayas na. Doon po sa war on drugs ni Tatay Digong, 3 milyon ang addict na sumuko sa tokhang. 3 million, more or less. Meron pala tayong 3 milyong addict noon. Sumuko at gusto na nilang magbago. Bakit? Ano sabi ni Richard Gomez? Yung 900 na sumuko na nakita niya. Ayaw nilang mamatay. May pasensya na. Correct. Pasensya na po. Nagalit yung mga hindi mahirap. Pasensya na po. O nga naman, Badug. Huwag mo lahatin mahirap. Tama po. Pasensya.
Kami kasing mga mahihirap ano, sa totoo lang po, ramdam na ramdam namin yung katahimikan, eh. Biruin mo mawala yung mga adik, yung magtago, yung hindi na po sila pakalat-kalat, ang laking bagay na po nun, eh. Ewan ko lang sa inyo kasi ako kursunadahin ako, eh, 'di ba? 'Pag 'pag mga ang itsura mo nung ikaw ay mga kabinataan mo, matangkad ka, may itsura ka, kursunadahin ka talaga ng mga adiksyonist, eh. Nakikita po ng taong bayan, bakit galit na galit kayo kay Digong? Alam niyo ang tanong ng taong bayan? Bakit galit na galit kayo kay Tatay Digong? Eto na po yung ano, yung tanong nila, eh. Bakit kayo galit na galit kay Tatay Digong o kay President Duterte 'pag pinapatay yung drug lord? Yun ang question na ano sa kanila kasi hindi na po 'to mga pangkaraniwan yung mga pinag-uusapan, eh. Drug lord na po 'tong mga inuugnay si Duterte. Kaya sabi ng mga tao, bakit kayo nagagalit 'pag pinatay yung drug lord? Madadamay po rito 'no, ah, pareho kami ni Astrid, kursunadihin din siya. Hindi lang tayo nagpang-abot ng edad, Astrid. Nauna lang ako sa'yo. Sayang kung nagpang-abot tayo. Nadali mo sana ako. Nadali mo sana ako, Astrid. Hindi tayo nagpang-abot, eh. Medyo nauna akong pinanganak sa'yo, eh. Pareho kaming kursunadahin. Oh, tapos eto ngayon, despite kitang-kita talaga natin 'no, kitang-kita talaga natin na wala talagang direksyon 'tong kasalukuyang admin. Walang direksyon sa war on drugs, walang direksyon. Eto pa, may nabasa ko lang 'no, yung ang tapang-tapang ni BBM sa ASEAN nagsasalita siya. Ano kaya pakiramdam ng mga tao sa ASEAN? 'No, direkta niyang sinisita yung China. Kung ako ang ano sa ASEAN, kahit sa'tin walang epekto 'no. Alam niyo sa totoo lang, ang yayaman na po ng ASEAN country. Alam niyo kung anong meron sa kanila na wala sa'tin? Marami po diyan, mas mayaman tayo noon. Pero yung mga mayayaman po sa ASEAN tulad ng Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, nauunahan na tayo ng Vietnam. Naroon tayo naroon tayo sa bandang baba na. Yan na lang ano natin, mga Laos, mga iba pang bansa na mahirap, no? Alam niyo kung ano meron sila? Etong mga bansang sinabi ko, may maganda silang relasyon with China. Una. Ikalawa, mayroon silang pumapasok sa kanila yung mga foreign investors. Kahit na hindi sila pumapayag, yung Vietnam, tignan nyo, may maganda silang kasunduan ng China kahit hindi sila pumapayag na sila ay bombahin ng China ng mga water cannon. Na-adjustan na nga nila, marunong sila. Ang tawag diyan diplomatic relationship, binobomba nyo kami. Alam naman namin hindi kayo nagpapatama. Nakita ko yung video ng isang mangingisda ng Vietnam. No? Nakita ko yung ginagawa nila. Binobomba sila ng water cannon. Binibidyo lang, nagsa-selfie. Sanay na sila. They know how to deal with China. Siyempre, ang China, ayaw nila napapahiya. Dahil sila yung pinaka-power dito. Ganon din naman yung US. Hindi yan papayag na mapahiya sila dyan sa lugar nila. Aminin man natin at hindi, pinakamalakas na puwersa dito, China. Di ba? O yan. Ngayon, yung pakikipagkaibigan nila sa China, ibig sabihin, hindi lumalabas na kalaban nila yung China. Lumalabas ngayon na good to ng China. Tayo,
Pinapakita pa natin sa mundo, hindi kami good ng China. Yung foreign investors, hindi pala ka-good to ng China eh. Di anytime makikipagdigmaan sa China to. US back to. Baka matulad to sa Ukraine. US back nakipagdigmaan sa Russia. Hindi ko po sinisiraan ng Pilipinas ha. Pinapakita ko po kung gaano kagaling diplomatically si Tatay Digong. Si Tatay Digong, dahil sa war on drugs din at sa iba pa, no? Sabi nga nung nabasa ko, etong sinasabi na to ni BBM, ang epekto niyan, ang gusto niya maging effect, yung minura ni Tatay Digong si Obama. Yung sumikat din siya. Hindi po wala. Kinakailangan mo muna na ikaw kinikilala muna sa Pilipinas at saka may dating yung bawat salita mo. Brownout lang sa NAIA, hindi natin kayang lutasin eh. Yung pang kung ano-ano pang mga gusto natin, pamunuan pa yung ASEAN laban sa China. Sino sa tingin niyo ang papayag na mamumuno ay Pilipinas laban sa China? Siguro sa isip ng mayamang bansa, tigil-tigilan mo nga kami. Problema, ang dali lang naman pakisamahan ng China. Gusto lang naman ng China, sa totoo lang din, gusto lang naman din niya na maipakita sa mundo na kayang-kaya niyang makipagkaibigan sa mga kapitbahay niya. Projection lang din naman yun sa China, katulad lang din naman ng US, projection din. Hindi naman magigera yung mga yan eh. Lagi lang papasamahin, pro-China kayo, pro-China. Pro-China kayo ng pro-China. Puta, pro-China pa rin. Lutasin nyo muna yung kagutuman. Nakikita, tinignan ko kanina yung data. No? Sa totoo lang po, dahil usapin na naman ngayon yung tinatawag nating marami na naman po ngayon yung kagutuman o kahirapan sa Pilipinas. Marami po nagsasabi na mahirap. Nakita ko po yung poverty incidence sa Pilipinas, pinakamababa nung panahon pala ni Duterte. Antindi, no? Yan palang build. Yan palang talagang papaunlad na tayo, tama si Solita Munsod eh. Ang taas na ng inabot natin. Nakalimutan niya lang na si Duterte presidente kasi binabanatan niya si presidente. Alam niyo naman matandaan. Ang taas-taas na ng ekonomiya natin noong 2019. Pumasok to si Duterte, bigla tayong bumagsak. Bumagsak daw nung panahon ni Duterte. Hindi niya alam noong 2019, presidente nun si Tatay Digong, kaya bumagsak dahil pandemya. Pandemya. Yun lang po nagpabagsak sa ekonomiya ng Pilipinas nung panahon ni Duterte. Pero despite, nakabangon pa rin tayo. So matinong pamumuno na mayroong plano, konkretong plano. Saan ka nakakita na ang proyekto natin mamigay ng ayuda? Wala pong bansa na umunlad sa pamamigay ng ayuda. Ang ayuda po, pansamantala lang dapat. May pandemya, mamigay ka ng ayuda. May sakuna, mamigay ka ng ayuda. Pero yan na ang proyekto mo. Pamimigay ng ayuda. Ay putya. Mabuti pa, tinayuan mo ng pabrika yan eh. 500 billion. Imagine niyo 500 billion. Eh, 1 billion lang, malaking pabrika na eh. Kahit na ano lang, paggawaan ng plastic, paggawaan ng kung ano, no. 500 pabrika taon-taon na mapoproduce mo. Malaki po yun, yung 1 billion na pabrika. Ilan ang ma-empleyo nun? Pasimplihin nyo lang. Imbis na pamudmud nyo na yung di natin alam kung magkano yung napapamudmud at naibubulsa. Saan ka nakakita? Halos lahat nakatanggap ng ayuda nung pandemya.
Pero ang budget nun, wala pa sa kalahati. Ng 2 taon sa sa isang taong ayuda ngayon, mas malaki pa yung isang taong ayuda kaysa 2 taong may pandemya. Grabe po talaga. Babawian na lang nila sa paninira sa mga Duterte. Sabi ni Marcoleta, kaya bilib na bilib ako sa mama eh. May pahopya sa akin yan eh. Alam niyo sabi ni Marcoleta, kung kahirapan ng problema ng bansa, dapat ang pinag-uusapan sa Kongreso, paano lutasin yung kahirapan. Ano pinag-uusapan sa Kongreso, both houses, House of Representatives tsaka yung Senate? Paano pabagsakin ng mga Duterte? Alam nyo, hindi naman tanga yung mga tao eh. Hindi po magiging popular na presidente si Tatay Digong dahil lang sa tokis. 6 na taon niyang tinokis, hindi po nadadaan sa tokis yung mga tao. Tumokis ka ng tumokis, gutom ang tao, hindi ka pa rin popular. Kaya gustong-gusto namin yung war on drugs, yung mga anak namin na mga dalaga, yung mga anak namin na kabataan. Hindi kami kakaba-kaba na bigla mapagtitripan ng mga adik. Wala na yung mga nagtitrip eh. It's either na mahinga na or nagbagong buhay. Takot mamahinga na maaga eh. Payapa tayo nung 6 years dyan sa West Philippine Sea. Dahil magaling sa diplomasya si Tatay Digong. Magaling sa diplomasya. Wala tayong problema dyan. Labas-pasok tayo, mag-supply, okay. Dito, kada magsusupply, tirahin ng tubig, butasin ng rubber boat. Wala naman tayong kakayahang gumanti. Ayaw din naman natin gumanti. Gusto lang natin magpawa. O yan, inapi na naman kami. Kailan nyo kami tutulungan? Inapi na naman kami. Yung Vietnam, kahit gaganon-ganon yun, nakikipagbombahan yun sa China. Ang powerful ng mga bansa, walang bilib yan sa mga taong yung nagmamakaawa lang. Kala nyo maawa sa atin yung mga mayayamang bansa? Lahat po yan mga imperyo. Lahat po yan mga mananakop. Akala nyo yung mga mananakop maaawa yan sa mga nagpapaawang inaapi ng kapwa nila mananakop? Hindi. Yang mga mananakop, walang bilib yan sa mga taong nasasakop, mga bansa. Maliit po ang tingin nila sa mga bansang sakop. Ang kinikilala lang nila yung mga kapwa nila mananakop. Panahon pa ng mga imperyo yung mga bansa na yan. Sino ba mayayamang bansa hindi naging mananakop? Ibigay nyo lahat ng mayayamang bansa ngayon. Sasabihin ko sa inyo na yan ay imperyo dati. Amerika. Mga bansa sa Europa, Espanya, Russia, France, Germany. Panay mga nanakop po yan. Sa tingin nyo, bumibilib yan sa mga bansang sakop? Inglaterra, Japan, puro mananakop. Wala silang bilib sa mga taong yung, ay, sinasakop kami, hindi nyo ba kami tutulungan? Mukhang kakampi ang mga yan. Di ba? Mukhang kinakampihan ka na nila. Pero sa isip nila, babanban naman na itong mga to. Tubig pa lang ang tinitira sa kanila, iyakan na ng iyakan. Kaya bilib, bakit? Ito tanong, bakit si Duterte bilib yung mga world leaders? Ayaw kasi nila ng mga banban na leader. Yun na nga yun, precisely, they are world leaders dahil sa katangian nila na hindi sila nagmamakaawa.
Si Duterte galing lang sa mahirap na bansa, pero nakita nila matindi 'tong mama na 'to. Sa tingin niyo ba magagalit yung Amerika dahil ini-expose sila ni Tatay Digong, 'di ba? Nagagalit sila kay Tatay Digong, pero alam nila 'no, etong tao na 'to hindi basta-basta. Hindi natin puwede basta-bastahin na ano 'to. Kita niyo, wala lang 'tong presidente natin ngayon, balewala lang. Kampi ka lang ng kampi, wala ka bang ano, mas gusto nila yung palaban, katulad ni Duterte. Correct. Sa tingin niyo ba sumikat si Tatay Digong dahil kaya sumikat yan sa war on drugs, kaya sumikat yan, minura si Obama. Ano sinabi ni Tatay Digong? 'Di ba? Kaya niyo lang naman ako pinansin nung minura ko si Obama eh. Ngayon pinakikinggan niyo na ako bawat sabihin ko. Sa press, world press. Buhat nung minura ko si Obama, pinakikinggan niyo na ako ngayon. Ibig sabihin, seryoso tong tao na to. Kaya itong ginagawa nila sa kay Huadcom, Huadcom, ha? At saka yung sa Senate, na pagdidiin sa mga Duterte, yan na magpapabagsak sa 12 ni Marcos. Dati, tuwing botohan ng senator, wala pong ideya na pro Marcos ka o pro Duterte ka. Wala pong ganun eh. Noong pong unang panahon, before si Duterte, before tong panahon ni Marcos, wala po yung mga buhos-buhos. Kaya alam ko kung saan nanggagaling tong mga viewers natin na ayaw nila mag-straight Duterte. Kasi nasanay tayo na mamimili tayo eh. Pero dahil sa tindi ng kapalpakan at pinapakita pa, pinamumukha pa ng Quadcom sa atin at saka ng iba pang investigasyon na ang ginagawa lang ng mga pro-Marcos na mga senador at congressman ay hindi makatulong paano papaunlarin yung bansa kundi paano pababagsakin si Duterte. Maliwanag talaga ngayon eh. Pro-Duterte senators, pro-Marcos senators, sino pipiliin nyo? Lusot sana yung mga 12 na yan na ano eh. Kung one-on-one lang po yung laban, yung isa-isa lang ang laban, di hamak na masikat sila eh. Pero hindi na yan ngayon ang laban eh. Ang labanan po, buhatan. Kung gusto nyo magpatuloy ito, yung pagiging inutil ng ating gobyerno, sa lahat-lahat, iboto nyo yung 12 ni BBM. Pero kung gusto nyo magkaroon ng pagbabago, muling makaranas ng semblance ng pamumuno ng mga Duterte, mapigilan, no? Kasi alam nyo, sa totoo lang, nire-review ko yung ginawa ng tatay. Yung tatay na Marcos. Wala nang problema, no? Before matapos yung kanyang term, nagdeklara ng martial law. Di ba? 1972. Matatapos yung termino niya, 1973. Kung 1973 sana, tapos na termino niya, na maalam na, para siyang si Tatay Digong sana. Kasi talaga naman very popular eh. Yung martial law nung una dahil gusto mo mapigilan yung paglaganap ng komunista eh. Di ba? Very popular. Nag-stay. Iniisip ko, idol kaya talaga niya yung tatay niya? Ito bang dahilan na bakit nila pinalalakas ngayon ang mga tropa ni Franz Castro para maging malakas uli? At pag malakas uli, may katwiran na siya na muli magdeklara na martial law? Iniisip ko lang, hindi ko walang basehan. Iniisip ko lang. Kasi baka matapos mag-declare ng martial law, extend uli.
Remember yung pinaganda yung bahay niya? May balak ba? Siguro akala nila 'no, si Martin. Ano kaya mangyayari 'no, kung halimbawa naging pinuno si Martin? Tapos ginawa kay Marcos yung ginawa niya kay VP Sara. Ang sakit siguro 'no? Kaya lang malabo si Martin, eh. Kinakailangan mawala sa landas nila si VP Sara, yun ang ayaw natin. Yun yung ayaw natin. Kasama naman po si Chavit, eh. Mukhang ngayon ka lang nakapanood sa'kin. Kasama si Chavit sa sinusuportahan namin dahil siya ay inendorso ni Tatay Digong. Hindi lang po mga kapartido ni Tatay, 'pag sinabi ko pong Duterte Senators, hindi lang po yung partido ni Tatay Digong, 6 lang yun, eh. Pati po yung mga inendorso, 'no? Okey. Huwag niyo po siraan si Chavit Singson. Wala kaming pakialam sa sinasabi niyo, basta si Chavit Singson inendorso ni Tatay Digong. So si Chavit, si Apollo Kibuloy, si Vic Rodriguez, at siyempre ang number 1 senator ni Badong, si Marcoleta. Huwag na kayong magtampo, bakit na ang number 1 ko si Marcoleta? Eh, siya lang nanonood sa'kin, eh. Mga senador, iboboto ko kayo pero hindi naman kayo nanonood. Kaya totohanan po 'yan 'no. It's between pro Marcos senators yung 12 at saka 'tong 10 ni PRRD. Kung gusto niyo pang kumpletuhin yung 12, meron pa po kayong puwedeng pagpilian diyan. 'Wag lang dito kay Marcos kasi hindi niyo po alam yung diskarte. Sabi ko nga sa inyo 'no, maniwala kayo sa vlogger niyo, 99% ng sinasabi, pero ipaubaya kay Tatay Digong yung pamumulitika. Dahil yung mga vlogger niyo, tinitiyak ko sa inyo, hindi pa yan nakapagpanalo ng presidente. Hindi pa sila. Hindi pa nila kaya yun. No? Kaya kayo po, ipaubaya lang ninyo sa presidente ng kay President Duterte yung diskarte. Miski si Ipi. Okay.